ay pinapakita dito ng Biblia na ang tao ay meron siyang bagong buhay na nanggagaling sa Diyos. Bagong taon, bagong buhay. Nagmumula sa ating Panginoon. Yun ay, kung sino ba talaga ang pinupuntos natin, sino ba ang ating Diyos na matutunghayan. Kaya, purihin natin ang Panginoon at pasalamatan. At maging sa mga gawa ay pinakita niya dito na kung sino ang ating Diyos. Dito sa Colosas, ay makikita natin dito sa Colosas chapter 3, verse 12, ay ganito to 17. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa maging Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Ito yung magandang maging buhay natin. Maging buhay natin ngayong taong ito na maging mabait, maging matiisin, at mayroon magandang kalooban. Iyon ang magandang buhay ng isang tao eh. Kasi kung ang tatakbo ang iyong buhay sa ng isang taon, wala kang magandang buhay, wala kang magandang kalooban, ano ba ang magiging buhay mo? Para lang itong bara-bara. Bara-bara ang iyong buhay na tumanda ka nang wala lang. Kaya sabi dito, dapat yamang mga hinirang tayo ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng hinirang? Yung pinili ng Diyos, yamang tayo ay napili ng Diyos dahil tayo ay tumanggap sa Kanya. Ito yung ating magiging buhay, tingnan ninyo. Mga hinirang kayo ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin. Dito especially si Irene mahabagin eh. Dahil siyang mapapalaro kayo, tutulong. Physically, hindi naman. Lahat tayo. Mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiis. Yan ang maging maganda nating buhay. Sabi niya dito, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya dapat din kayong magpatawad. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod at ganap ng pagkakaisa. Yan. Wala nang tatalo sa nag-iibigan o nagmamahalang mga mananampalataya. At nagmamahalan tayo bilang mga Kristiyano. Tayong lahat po ay inangkin ng Diyos na maging Kanya. Ay magmahalan tayo, iyon ang buklod ng pagkakaisa. Sabi niya dito sa 15, mga hinirang kayo ng Diyos sa inyong puso at kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya't kayo tinawag upang maging bahagi sa isang katawan at magpasalamat lagi sa Panginoon. Tayo ay meron tayong isang katawan kay Kristo. Yung tinatawag natin unity of Christ. Yung unity of Christ na pagkakaisa natin sa ating Panginoon. Bilang nakita natin ang ating mga katawan, meron siyang kanya-kanyang bahagi, pero ito ay kailangan ng isa't isa. Yeah. Kaya minsan humihina ang katawan dahil kung minsan napipilayan, napuputulan ng isang daliri, humihina yan. 16. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong puso at isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga bagay na espiritual, mga himno, mga salmo at awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gawin ninyo, maging sa salita man o sa gawa, gawin ninyo itong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at laging magpasalamat sa Diyos. Ngayong year 2025, 2025, ay dapat anuman ang ating gagawin, ay lagi nating ipagpasalamat sa ating Diyos. Sabi nga ng Biblia, we either eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Kaya kailangan, anuman ang ating ginagawa, kumakain man tayo, umiinom, o ano man ang gagawin natin, matuto tayong magpasalamat lagi sa Diyos. Tingnan natin itong mga talatang ito, sabi ng Biblia, tayong mga Kristiyano ay dapat mamahabagin, matiisin,
mapagpakumbaba at laging mapagmahal sa ating Diyos at sa ating kapwa. Lagi nating isaisip, mapagmahal tayo sa ating Diyos at sa ating kapwa. Purihin natin ang Panginoon, naway matanda ninyo ngayong taong ito. Pagpasok itong taong ito, dapat ang may pamuhay natin ay yung maibigin sa Diyos, una, maibigin sa kapwa, at ano man ang ating gagawin, ay gawin natin sa ikararangal ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos sa makapangyarihan, salamat ngayong umagang ito sa iyong mga salita. Pagpapalain mo ito at sasamahan po sa ngalan ni Jesus. Amen.